panibagong vlog, panibagong loan app. Mukhang bago siya guys ha. Sabi pa niya doon sa listing niya, nagpapahiram daw siya ng up to 90,000 pesos. Pagkatapos niya ibigay yung phone number, nag-agree ako sa kanyang mga privacy agreement. Yung lumabas sa dashboard is maximum 30,000 pesos na lang. Is it really worth it na bigyan natin siya ng ating mga personal information? Yung pangalan ng loan app ay si Apply, Peso, Fast, Pare, loan app. Pare, loan app. Apply na sa GCash mo kung approve kayo eh. Apply Peso, Fast, Pare, loan app. So yung loan app na to ay may 4.8 na rating doon sa kanyang listing. Parang bago nga siya guys ha. By the way, yung code niya pala ay nanggagaling sa Kai Finance na siya rin yung nagpapadala ng code kapag nag-a-apply tayo sa mga ganitong mga loan apps. So bago nyo ibigay yung mga personal information nyo guys ha, mas mabuti pa, panoorin nyo lang video na to para alam nyo kung anong meron sa loan app na to. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, yung original na utang queen. So for today's video, siya namang loan app. Ewan ko talaga kung bago na to. Ano ba to? Bakit yung kanyang code na yung pinapadala kapag nagsasign up, pag nagre-register, ay galing din sa Kai Finance na siya rin yung nagpapadala ng code kapag kayo nagre-register sa mga ganitong mga loan app. So just feel free to look for those videos in my channel para malaman nyo kung okay ba sila sa inyo o hindi. So for today, dito tayo focus sa kay Apply, Peso, Fast, Pare, Loan App. So bagong lahat, kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe na kayo dito guys because dito pinopromote natin hindi yung loan app, pero yung tamang expectations at pag-aalam muna kung okay yung loan app bago natin subukan dahil ang precious kaya ng ating mga personal information. So this video is not sponsored, it's based on my personal experience. Kasi guys, dinownload ko yung loan app na to at sinubukan para makita ko kung kamusta ba yung i-approve. Kung talaga bang 30,000 pesos or paasa lang yan. Safe and reliable. Easy to apply. So it's under QuickBooks Lending Investor Corporation daw. Nako guys, nung pumunta ako sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website, wala si QuickBooks doon. Pero doon ko siya nakita sa list of lending companies. Pero para sa akin guys ha, kapag yung loan app ay wala doon sa list of recorded online lending platforms, magdadalawang isip na ako guys. So huwag kayo kasi kaagad na maniwala dyan sa mga rating na yan na 4.8, 4.9 at yung mga sinasabi ng tao. Papansin nyo guys na parang yung mga nag-comment dito is nag-comment lang while naghihintay kung maa-approve o hindi. So yung loan app na to guys, pag tapos mo siyang i-download, pag click mo sa kanya, bubungad to. Lalagay mo yung phone number mo, i-click mo yung get para matanggap mo yung code and i-click mo yung login. Pero syempre, sa pag-login or sa pag-register, nag-a-agree na rin kayo dyan sa kanyang privacy policy. Ang yung privacy policy, dun po kasi nakastate kung paano niya i-handle yung ating information or kung ano-ano yung mga sisilipin niya sa cellphone natin. Kasama na dun sa kanyang sisilipin is kung ano yung nasa cellphone natin. Kaya, ingat-ingat lang po tayo. So, kung may questions daw or complaint, mag-email daw sa kay CS at Fast. Pero, ewan ko kung typo lang to, nakalimutan lang i-edit, copy-paste, or hindi lang talaga nila chinek. Anyway, so move on na lang tayo mga best. Ayaw nating ma-stuck. So doon, sabi niya, tapos kumigay yung aking number, 30,000 pesos daw, 121 days pa siya. Tapos may 0.05% per day na interest. O yan, asa din kayo ano. By the way, pwede kang daw magpa-cancel ng account. Pero huwag nyo nang hintayin na mapunta kayo dito sa part na to kasi hindi natin alam anong nangyayari pagkatapos tayo magpa-cancel, di ba? Kaya panoorin nyo na lang yung video na to. I-click mo kasi yung apply now to really go through the application. Siyempre, kasama na dun sa pag-apply na kukuha IDs natin. Yung mga recommended pa niya is driving license, UMID, passport, national ID, TIN, at health card. O, familiar ano? Meron daw siyang other options like postal ID, PRC, SSS, pag-ibig, voter ID. Picturean mo yan tapos magsiselfie ka. Pero guys, pagkatapos mo kasi ibigay yung lahat-lahat ng information na hinihingi niya sa'yo, ako mga pare at mare ko, yung offer niya is 2,000 pesos. Sa loan na 2,000 pesos, willing ka bang ibigay yung mga information nyo? At hindi naman siya buong matatanggap, mga guys ha. Mayroon pa siyang ikakaltas. Tulad ng service fee, tanggap mo na lang is 1,200. May pa 2
periods pa siya na alam natin parang tsaka, kunyari lang. 980, bayad ka na sa loob ng 7 days. So, hindi siya 121 days na totoong long term ha. 7 days lang siya. Okay lang ba sa inyo na magbayad ng 1,980? Never mind na yan the 20 pesos. Okay ba sa inyo magbayad ng 1,980 sa isang loan na 7 days mo lang ibabalik, tapos hindi mo naman siya buong matatanggap. Ayun, so may mga red flags ako na notice dito. Yung Hainance, hindi siya worth it. Sana pinanood yung video na to para hindi nyo na kailangan mag-request na ng delete. Kasi ang hirap guys pag nabigyan natin yung mga personal information. Ito yung mangyayari. So ayan, pagkatapos mo mag-picture, nakaka-capture niya na kaagad yung pangalan. Pero mali po yung pagka-capture niya ng driver's license number ko. Kailangan mo pang ilagay yung date of birth. Pero at least yung pangalan nakaka-capture niya na. Tapos hihingi siya ng mga personal information. Education, mga ganon, familiar na kayo dyan, yung mga address, monthly salary, work experience. Kahit na sinabi mong housewife, hihingi pa rin siya ng payday at monthly salary. So, company phone number, hihingin niya rin, employed or housewife. Yung hihingi niyang contacts nga pala guys, 3. Pero ito yung another questionable para sa akin. Lalabas na kung ilang contacts yung nasa cellphone mo. Grabe yung AI niya. Tapos sabi niya, how do you want to share contacts? Select or full access? Parang hindi pa rin ako sold out sa mga ganitong style. Tapos yung next na yun, sabi niya, allow access to one contact. Pero parang nakikita niya naman yung other contacts na nasa phone book. Anyway, so nagpili ako ng 3. Kaya guys, dapat pipiliin nyo ng mabuti kung sino yung ilalagay nyo dyan ha. Kasi, you know, alam nyo, may possibility talaga yung tawagan. Kaya pinag-iisipan nyo to. May option ka na padala siya sa e-wallet tsaka sa bank. Buti na lang guys, hindi po siya auto-submit. Kasi pagkatapos kong ilagay yung aking GCash, hindi naman siya kaagad na reviewing or whatsoever. At least nagpakita po siya ng breakdown. At yung breakdown na yun, hindi ko po yun gusto kasi doon ko nalaman na meron pala siyang ikakalta. So, hindi mo siya buong matatanggap. So, sa inyo guys ha, pero para sa akin, X na yung ganito mga klaseng loan. Ang dami kong questions, duda ako, hindi ako convinced na okay siya. Pero nasa inyo pa rin yan because guys, at the end of the day, decision nyo yan. Pero sana bago kayo magpatuloy sa mga loan applications na to, nag-iisipan nyo, alam nyo kung anong meron, at yung talagang, alam nyo talaga kung ano yung pinapasukan nyo guys. Ang hirap mag-donate ng personal information. Nasa huli ay magsisisi lang naman pala tayo. So yun lang guys. At kung meron man ako nakalimutan banggitin, please put it in the comment section below. I hope you appreciate this vlog. If you want to see the other vlogs, yung mga legit na mga loan apps, I have a playlist. And kung kayo'y may gustong mga loan apps na gusto nyong pasilip, of course, put it in the comment section below. I will try my best. Thank you so much for being here. I'll see you on my next vlog.